ating lahat. Good morning! Welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. Nalulugod ang Panginoon na tayo ay sama-samang sasamba sa Kanya sa umagang ito. Sa sandali pong ito, magkaroon po tayo ng tahimik na pananalangin. Ating po hilingin sa ating Diyos, sa Kanyang Banal na Espiritu ang gabay sa ating pananambahan. Ating po siyang kausapin sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Para po sa tawag ng pagsamba mula sa Aklat ng Awit, Kabanatang 63, mga talatang 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo Ika'y aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas ng pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay narito lahat, nagkatipon upang kayo po ay sambahin. Lord, hinihiling po namin na ang inyong banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin at sumama sa buong pananambahan. Panginoon, nandito kami, sama-sama, para bigyan ka ng parangal. Narito kami, may bukas na puso at isipan, at handang sambahin ka at pasalamatan. Nawa, Panginoon, sa aming pagsambang gagawin, kayo po ang mabigyan ng kaluguran. Patuloy po namin ihahayag ang aming papuri, pasasalamat, ang inyong karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan at kaluwalhatian. Panginoon, nawa makita niyo sa aming mga puso kung gaano ka namin nais handugan ng pinakamataas na pagsamba. Nawa makita niyo po sa aming mga puso kung gaano ka namin kamahal. Nawa maipakita namin, Lord, sa aming pagsamba kung gaano kayo namin pinapahalagahan sa aming mga buhay. Panginoon, sa umagang ito, tulungan niyo po kami masamba ka. Maibigay namin ang pinakamainam naming pananambahan. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang buong pananambahan. Ano man ang maaaring makahadlang, dalangin namin ang inyong pagsuway. Maging sa mga mangunguna, Lord, sa harapan, dalangin po namin ang inyong pagpapala. Sa lahat ng gagawin namin, nawa kayo lamang po ang maitaas. Kayo lamang po ang makita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pananambahan. Maraming salamat po sa pagkakataong muli kaming makakasamba. Maging sa magandang panahon ang pinagkaloob niyo po sa amin
Salamat, salamat, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, ang inyong paglilinis sa aming lahat. Salamat sa patuloy na binibigyan niyo pong biyaya sa amin. Patuloy na kapatawaran, patuloy na paglilinis. Salamat, salamat sa aming Panginoong Jesus. Pagpalaan niyo po ang aming pananambahan. Ang katagumpayan ay siyang amin ang pinangahawakan. Lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba, tanging sa inyo lamang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. Magandang umaga po. Sama-sama po natin pasalamatan at sambahin ang ating Panginoon dahil siya'y tunay na tapat at dakila at siyang makapangyarihan sa buhay natin na makapagdiligtas sa ating mga kapakanan. Diyos na makapangyarihan ay
paglapit at pagsamba sa ating pong Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na Ikaw ang Diyos namin na napakadakila. Kinikilala po namin sa pagkakataon po na ito na dahil lamang nga sa inyo pong kahabagan at dahil lamang sa inyo pong katapatan sa buhay namin, kaya kami narito, kaya kami nakakalapit sa inyo, Panginoon. Kung sa aming mga sarili, kami po yung mga makasalanan. Subalit salamat dahil sa aming Panginoon Jesucristo, meron kaming pagkakataon na makapaghandog sa inyo ng aming po mga pagsamba, ng aming po mga papuri, ng aming po mga pasasalamat sa araw po na ito. Salamat Panginoon at purihin ang iyong pangalan sa inyong pong kabutihan. Sa bawat araw ng aming pong buhay, hindi ka nagpapabaya, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat o Diyos dahil lagi mo kaming kinakalinga sa aming mga kahinaan, sa aming mga karamdaman, kayo ang nagpapagaling. Salamat Panginoon dahil kayo rin ang tumutugon sa amin pong mga panalangin. Kinikilala po namin ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo at dahil lamang sa inyo pong awa at habag sa amin. Kaya nga o Diyos, sa iyo din po namin patuloy na inihahandog ang aming pong mga panalangin sa pagkakataon po na ito. Kami bilang iglesia ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong pagkilos at paggawa sa amin pong buhay iglesia, sa inyo pong pagtataguyod sa amin pong mga gawain, sa inyo pong pagpapala sa mga ito. Kaya nga Panginoon, patuloy po namin itong pinagkakatiwala din sa inyo. Ang aming pong mga gawain ng pagsamba, ang aming pong mga gawain ng prayer meeting, gawain po ng mga bata at mga kabataan, sa aming pong mga growth groups. Patuloy nga po Panginoon na gamitin ang lahat ng ito upang maging daluyan po ng inyong pong mga salita at ang inyong pong mga anak ay patuloy na lumago sa pananampalataya at paglilingkod po sa inyo. Sa inyo po namin patuloy din na idinudulog ang amin pong mga gawain ngayon, darating po na mga linggo. We pray for our School of Ministry na kayo Panginoon na patuloy na tumawag ng inyong pong mga anak na mag-aaral ng inyong pong mga salita, magpapatatag ng kanilang pong pananampalataya at pagkakilala sa inyo sa pamagitan Panginoon ng pag-aaral po ng inyong pong mga salita sa gawain po na ito. Kayo nga po Diyos ang siyang maghanda sa mga teachers na magtuturo at gagamitin po ninyo sa gawain po na ito. Kayo din Panginoon na maglagay ng bukas na puso sa mga a-attend upang makilala kanila at patuloy nilang masumpungan ang inyong pong gabay sa mga gawain po na ito. We pray for our couples fellowship ngayon pong darating na February 18. Kayo nga Panginoon ang dala po sa amin, magbigay po sa amin ng at least 30 couples, Panginoon, na a-attend. Ikaw, O Diyos, ang siyang hinihiling namin din na gagamit sa bawat programa. Makapagtaas po ito, Panginoon, ang inyong pong pangalan, kayo lamang ang maparangalan. At patuloy po na mapagpala, O Diyos, ang amin pong mga couples na darating at nadadalo, Panginoon, sa gawain po na ito. We pray for our speaker. Ikaw, Panginoon, ang gumamit sa kanya pong buhay, maging daluyan din po ng inyong pong mga salita at pagpapala sa araw po na ito. Ikaw, O Diyos, ang siya din namin hinihiling na patuloy na gagamit at kikilos sa aming mga growth groups. We pray for our growth group leaders. Tulungan niyo po ang bawat isang Panginoon na patuloy na maging malakas, patuloy na maging gabay po kayo sa lahat po ng aming pong ginagawang paglilingkod. Masumpungan po namin lagi ang inyong pong gabay at biyaya sa bawat araw ng aming pong buhay. Alam po namin na sa aming pong mga paglilingkod, laging gumagawa din ng kaaway. But we pray that we'll be victorious because of our Lord Jesus Christ. Kayo nga Panginoon na magbigay ng katagumpayan sa bawat isa. Na patuloy namin kang makita. May focus po namin ang aming pong buhay sa inyo na aming Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito. Na siya din tumawag sa amin tungo po dito. Ikaw din Panginoon na patuloy namin dinadalanginan sa aming pong mga outreaches. We pray para po sa aming pong mga pastor at mga gawain po namin. Dalangin po namin ang gawain po sa talugtog. Dalangin namin ang ikaw ang Diyos na magbigay po sa amin ng lote na mapagtatayuan ng amin pong bahay-sambahan po doon, mapagdadausan po ng mga gawain
At patuloy, Panginoon, nakikilos at gagawa sa mga gawain po doon na pinasimulan po ni Pastor Paul at ni Ate Alma. Palaguin niyo po, Panginoon, ang bilang ng mga mananampalataya doon. At kayo din, O Diyos, ang siyang maghanda sa full-time pastor, Panginoon, na dadalhin po sa lugar po na yun. Kayo din, Panginoon, hinihiling namin na siyang magpapala sa mga gawain po sa General Tinio. Dalangin po namin ang kanilang pong pagpapasukat ng lote po doon ay magawa na sa inyo pong kaparaanan, sa inyo pong kapanahunan, Panginoon. Kayo po ang mag-provide ng mga pangailangan at kayo din, O Diyos, ang siyang magparanas pa ng pagpapalago sa bilang din ng mga mananampalataya sa lugar na iyon. Lalo na sa mga dumadalo sa pananambahan, sa prayer meeting, even sa mga Bible studies and fellowship. We pray para po sa amin pong planong pagsisimula ng gawain po doon sa Pampanga in partnership with the BHMC. Kayo, Panginoon, ang siyang patuloy po na gagawa din sa buhay po ng bawat manggagawa na dadalhin niyo po doon. Upang marami pa ang mabahaginan ng inyo pong mga salita, makapagsimula din po doon ang bagong iglesia na magtataas po ng inyo pong pangalan at magpapakilala sa amin po, Panginoon Jesucristo. Dalangin, Panginoon, namin ang inyo pong pagpapala at pagpaparanas po ng breakthrough sa aming pong iglesia, maging sa aming pong mga iglesia sa mga outreaches po namin pong nabanggit. Maging doon po sa Masbate at sa Hong Kong. Dalangin din po namin ang aming pong mga proyekto para po sa aming pong iglesia. We pray for your provision sa aming pong pagpapagawa ng aming pong ceiling. Ikaw, Panginoon, ang siyang kikilos, maghahanda sa bawat manggagawa na inyo pong gagamitin para po maglagay po nito. Ikaw, Diyos, ang siyang magbigay sa kanilang karunungan at gabay. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang buhay po nila na nagiging daluyan din, Panginoon, ang inyong pong pagpapala para po sa amin pong iglesia. We pray also, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na mag-provide ng amin pong mga monthly na pangkailangan financially at magbibigay po sa amin, Panginoon, ng mga donors and sponsors para po sa amin pong mga mission funds. Kayo, Diyos, ang aming pong dinadalaginan sa lahat ng ito. Nagtitiwala kami na kayo ang Diyos na nakikinig sa amin pong mga panalangin at tumutugon po dito ayon po sa inyo pong kahabagan at kagandahan loob. Dalangin din po namin, Panginoon, ang pagbili ng bagong gulong para po sa aming pong van. Kayo din, O Diyos, ang siyang mag-provide sa lahat ng ito. At patuloy po namin makita kayo na Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng aming pong mga pangailangan. Kayo ang Diyos na sapat at higit pa sa amin pong mga pangailangan, Panginoon. Ayon doon, O Diyos, ang siyang hinihiling namin na siyang kakatagpo sa mga panalangin at kahilingan po ng bawat isang narito. Sa pagkakataon po na ito, sino man po sa atin na may mga kahilingan sa Diyos, dinadala ng inyong pong mga puso, nais niyo pong ibigay sa Diyos ang lahat ng ito sa umaga po na ito. Inaanyayahan ko kayo pong tumayo at sambitin sa Panginoon ang inyong pong mga hinahin, ang inyong pong mga panalangin. Sabihin natin sa Diyos anumang atin pong nais na itulog sa Kanya. Nais ng Panginoon na atin itong binabanggit sa Kanya ng may pananampalataya, ng may pagtitiwala, na siya ay Diyos na nakikinig po sa ating mga panalangin. O aming Diyos na mahabagin, kayo ba, O Diyos, ang nakasisiyasat ng aming pong mga puso, ang nakaalam ng lahat ng laman po nito. Nababatid po ninyo ang inyong pong mga anak na siyang naghahandog sa inyo, dumudulog sa inyo, Panginoon, sa kanila pong mga hinahin, sa kanila pong mga panalangin para po sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pong pagkatagpo sa kanila pong mga panalangin. Kayo nga, O Diyos, ang siyang tumagon sa lahat ng ito, ayon po sa inyo pong kalooban at kagandahang loob. Kayo nga, Panginoon, ang patuloy na lagi pang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa upang ang aming pong mga paghintay sa inyong mga pagtugon ay magkaroon ng pananampalataya na kayo ang Diyos na mayroong kaparaanan, na mayroong sariling kapanahunan
sa inyo pong pagtugon sa lahat po ng ito. Palakasin niyo po kami, Panginoon, at patuloy na patatagin kami sa amin pong pananalig sa inyo. Pagpalain niyo po ang puso ng mga nanlulupaypay. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpagaling sa mga may karamdaman. Kayo, Panginoon, ang siyang mag-provide sa mga humihiling sa inyo ng inyong pong provision. Kayo din, Panginoon, ang magbigay ng direksyon sa mga taong humihiling sa inyo, Panginoon, ng gabay sa kanila pong mga pagpapasya. Kayo din, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kalakasang espiritual upang sa anumang amin pong mga panalangin at inyo pong katugunan sa lahat ng ito, makita po namin na kayo ang Diyos na may magandang kalooban sa bawat isa po sa amin. Maparangalan ang inyong pong pangalan sa pamamagitan po ng lahat ng ito. Sa lahat ng ito, Panginoon, kayo ang aming pinagkakatiwalaan. Naalala po namin si Pastor Romel, patuloy po ninyo siyang palakasin, pagalingin sa kanyang pong karamdaman, at patuloy na gabayan po siya, Panginoon, sa lahat po ng kanyang pong mga ginagawang pagdinig. Sa lahat po na ito, Panginoon, ikaw lamang ang amin pong itinataas. Ikaw lamang, Panginoon, ang amin pong kinikilala at pinagkakatiwalaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para po sa ating katekismo, sa araw po na ito, tayo po ay nasa katekismo bilang 38. Makikita niyo din po yan sa ating pong screens. Babasahin ko po yung tanong and then sabay-sabay po kayo na basahin po ang sagot. Ito po ang ating katekismo bilang 38. Ang tanong, ano ang panalangin? Ang sagot? Panalangin ay pagbubuhos ng mga kapatid sa Diyos. Pagpapagitan ng pagpupuli, pagpupuli, pagpapahayag ng kailangan at nagkakalaman sa kapatid. Amen. So yan po. Kung nais niyo pong mag-memorize ng definition ng panalangin, yan po ang pinakamagandang definition ng panalangin. Ano po? Ayon po sa awit 62:8, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Purihin po ang Diyos sa atin pong katekismo sa araw po na ito. Ngayon po ay makakarinig po tayo ng isang tanging bilang na ibibigay po sa atin ng kapatid na Jason.
Purihin po ang ating Panginoon. Para po sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sa pagkakataon po na ito, hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa aklat ng Mateo, chapter 22, verses 34 to 40. Matthew 22, 34 to 40. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit nang marinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo, ay nagtipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pong pagbubulay-bulay na ito. Kayo nga o Diyos, ang siyang mag-usap po sa amin, ang magturo po sa amin ng tamang daan ng inyo pong mga katuruan. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na laging handang makinig at sumunod sa inyo pong kalooban sa buhay po namin. Banal na Espiritu, kayo, Panginoon, na magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan po namin ang inyo pong mga salita. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito ay huling linggo ng buwan ng Enero. At patuloy pa rin po tayo sa pagtalakay sa mga mensahe na may kinalaman sa bagong taon. Pasensya na po, kahit ito ay pang-apat na linggo na, bagong taon pa rin yung topic natin. Last na po ito. So, ito po yung huling mensahe marahil na inyo pong maririnig na may kinalaman sa bagong taon. At to start, para po simulan ang ating pong pagtalakay, nais ko lang banggitin ang ilang mga bagay na may kinalaman patungkol sa mga tradisyon na ginagawa kapag bagong taon. So, sa iba-iba pong mga lugar, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, maraming mga tradisyon na ginagawa ang mga tao, lalo na sa may kinalaman sa pagsalubong sa bagong taon. Halimbawa, number 1, people in Romania, mayroon po tayong picture dyan. People in Romania wear bear costumes and dance around kapag yan po ay magbabagong taon. So mag-costume sila ng oso, mga suot ng oso, and then sasayaw. So ganun yung kanilang mga tradisyon na ginagawa doon po sa Romania. Yan po yung isa. Yung isa sa Scotland. Alam niyo po yung ginagawa nila sa Scotland? Gumagawa sila ng mga bola na gawa sa wire and then gawa sa papel and then susunugin po nila yun, aabuyan, and then saka paiikutin habang sila po ay lumalakad o tumatakbo sa kalsada. So yan po yung ginagawa nilang paraan ng pagsalubong sa bagong taon. Sa Italy, alam niyo po yung ginagawa nila sa Italy? Sa Italy, ang ginagawa po nila ay nagtatapon ng mga kaldero, ng mga kawali, ng mga lumang kagamitan sa bintana. Ano po? Para sa kapag tumungtong na yung 12 midnight. So pag tungtong ng 12 midnight, ano po yung gagawin nila? Ihagis nila yung kanilang mga kawali, mga kaldero, at kung ano-ano pa mga lumang kagamitan sa bintana. So yan po yung kanilang mga kaugalian diyan, no? Sa Italy. Sa Turkey, ano yung ginagawa nila sa Turkey? Nagsusuot po sila ng mga red na underwear. No? At para daw saan yun? Para magdala ng swerte. Yan. Para magdala ng swerte, magsusuot ng pulang underwear para makatanggap sila ng swerte sa taon na to. Sa Latin America, ganun din. Similar na tradisyon, nagsusuot ng underwear pero sa kanila mas specific. No? Meron silang mga particular na ibig sabihin. Halimbawa, pag nagsuot ka ng pula, kung gusto mo halimbawa, kung ikaw ay naghahanap ng pag-ibig sa taon ng 2024, nagsusuot sila ng kulay red. No? Kulay red yung kanilang sinusuot. Pag ikaw naghahanap ng pera na kayamanan, gusto mong yumaman sa taon ng 2024, sinusuot nila ay kulay yellow.
So may mga ganyan po silang mga tradisyon sa pagsalubong sa bagong taon. Iba-iba. Sa atin din sa Pilipinas, hindi rin natin may kakailan. Marami din tayo mga ginagawang tradisyon. Kasama dyan mga pagpapaputok at marami pang iba, pag-iingay. Kahit sa atin ng mga Kristiyano na marami pa rin tayong mga tradisyon, mga bilog-bilog at mga marami pang bagay. Ano po? So pagsalubong sa bagong taon, ganyan po yung mga ginagawa po natin. No, actually, yung isa sa mga palagi natin ginagawa or madalas natin ginagawa, kung hindi man sa inyong lahat lagi, ay ang custom ng paggawa ng resolutions. Right? So may mga resolutions madalas yung mga tao pagdating ng New Year. No? Alam niyo po yung New Year's resolution sa paggawa ng resolution ay nagmula pa sa Babylon. No, mga Babylonians ang nagpasimula po ng paggawa ng resolutions kapag New Year. No, yan po yung kanilang tradisyon 4,000 years ago or maybe more. No, so they vow to return. Isang halimbawa, meron silang mga hinahandugan ng ganito. Nagbabaw sila sa isang Diyos na ganito, na ganyan, ganito yung gagawin nila. So, madalas, ang ginagawa po nila, kapag bagong taon, kung meron silang hiniram o inutang, halimbawa, hiniram na pang-araro, hiniram na mga gamit sa bukid. So, ang gagawin po nila, nagbabaw sila, na isosolid nila yon sa taon na yon. No? So, yan yung isa sa mga halimbawa ng resolutions na ginagawa po nila. So, sa atin ding panahon ngayon, yan din po yung ginagawa pa rin ng maraming tao. Gumagawa ng resolutions. Ayon po sa Statistic Brain Research, nag-compile po sila ng mga interesting na mga katotohanan or facts about sa resolutions, paggawa po ng New Year's resolutions. Number one po na kanila pong natagpuan, na kanila pong nalaman, ay number one, 45% at least. Sa Amerika po ito, no? 45% ng Americans ay gumagawa ng New Year's resolution. So, 45%. I don't know, sa Pilipinas, medyo malamang similar number. No? 45% ang gumagawa ng New Year's resolution. Sa atin ba dito may gumagawa ng New Year's resolutions? So, ito po yung research. 45%. Kung hindi po kayo gumagawa, kasama kayo dito sa Pilipinas. Number 2, ma-improve ang finances. No? Ayun po yung medyo nag-iba dyan. Dati, nagda-number 1 lagi yan. Improve finances. Ngayon, exercise na yung number 1. Number 3, mag-improve ang mental health. So, yan yung isa sa mga bago na nag-arise nitong mga nakaraang taon. Yung bigyan ng focus ang mental health. At pang-apat, alam niyo na, to lose weight. Nung magbawas ng timbang. Hindi pa rin nawawala sa listahan eh. At number 5 ay kumain ng mas magandang pagkain, mga healthier na foods. So, yan po yung ating top 5 dito sa Pilipinas ng New Year's resolution. Ang tanong, ilan po dyan sa tingin nyo ang nakafocus sa atin? Ilan po dyan ang nakafocus sa iba? Meron po ba kayo makikita? At ilan po ba dyan ang nakafocus sa Diyos? Meron kaya kayong masusumpungan na gano'n. So, with regards to that, yun po yung atin pong gustong parating sa atin sa umaga po na ito. Ano ba sa tingin natin? Kung tatanungin ba natin ang Diyos, anong New Year's resolution or goals ang nais ng Diyos na mangyari sa atin o gawin natin ngayong taon na ito ng 2024. No? Yun po yung titingnan po natin sa passage na natin ngayong umaga at nabasa po natin kanina. Ang isang istorya na I think maraming beses na natin narinig. And to understand it more, gusto ko po na tingnan natin ano pong mga nangyayari ng pagkakataon po na ito. So this is in Matthew chapter 22. At ito po I think nasa araw na po ng Holy Week. Kung natin po titignan, yung araw ng Holy Week, I think this will fall on the Tuesday of the Holy Week. So this will fall on the Tuesday of the Holy Week. Ito po 2 araw bago dakpin ng Panginoong Hesus, 3 araw bago siya mamatay. No? So, ito marahil, ganun po yung time, kung ating babalikan yung scenario, yung history ng
usapan po dito sa ating pong passage ngayong umaga. Yan po yung time na yan. Ang Panginoong Hesus ay malapit ng mamatay. And then, these people, maraming gustong mag-test sa Kanya. No, tinetest siya sa maraming paraan, sa maraming tanong, maraming kadahilanan. Of course, isa sa mga dahilan doon ay makahanap ng butas. Makahanap ng dahilan para siya ay takpin, para siya ay patayin. No? So yan po yung mga makikita at mababasa po natin dyan sa Matthew chapter 22. At ang madalas po na laging sumasalang sa mga tanungan ay yung mga Pariseo at yung mga Saduceo. No? So again, gusto ko po maintindihan natin, maunawain natin kung sino-sino sila. So these Pharisees and the Sadducees, madalas nakikita natin sila na laging magkasama. But actually, sila po'y hindi magkapareho ng pinaniniwalaan. Ano po? So, itong mga Sadducees, alam niyo po, alam niyo yung kautosan, di ba? Meron 10 utos ng Diyos. And then, para sa mga Pariseo, meron pang ibang mga utos. Sa mga Saduceo, ito lang yung kanilang tinatanggap. Meron lang silang mga certain commandments na tinatanggap, mga utos na tinatanggap. Madalas yung 1 to 10, yung 10 commandments lang yung kanilang sinusunod o tinatanggap. Samantala, itong mga Pariseo, sila po ay gumawa ng marami pang mga kautusan at para sa kanila lahat yun kailangan sundin. No, lahat yun kailangan sundin, lahat yun para sa kanila. Anong nangyari? So mas tumaas yung estado ng mga Pariseo. No, sa kanilang lipunan, sa kanilang kultura, at sa kanilang panahon na ito, so ang tingin sa mga Pariseo, sila yung mas higher pagdating sa authority ng pagpapatupad ng mga kautusan at marami pang bagay na may kinalaman sa kanilang relihiyon. So these Sadducees. Sa pagkakataon po na ito, natapos ng magtanong yung Saduceo, nag-try na rin magtanong yung Pharisees actually, and pareho po silang napahiya. Pero tingnan po natin yung passage. Sabi ng but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Sabi nun, nung marinig ng mga Pariseo, di ba, kung mabasahin po natin yung mga nakaraan na yung mga verses before this, mababasa natin doon, nagtanong sa Saduceo tungkol sa pag-aasawa, something like that, patungkol sa resurrection. At ang sabi doon, nung marinig ng mga Pariseo na yung Panginoong Jesus, sinilence, pinatahimik. Actually, kung titignan po natin yung word na ginamit dito na silence, ito yung ginagamit sa pagtalagay ng tali sa mga hayop. Yung parang wala na silang chance na makapagsalita pang muli. No? Yun po yung ibig sabihin dito nung sinabi na when they heard that he had silenced the Sadducees, the Lord Jesus silenced them totally. Yung parang hindi ka na magtatangkapang magsalita, hindi ka na magtatangkapang magtanong ulit. No? So ano pong reaction ng mga Pharisees? They gathered together. Ano pong pinapakita nun? They were happy knowing that. No? Kasi sila ay hindi ganun magkasundo. No? Ito mga Pharisees, ganun din ang tingin nila sa mga Sadducees. No? And vice versa. So nung marinig nila na napahiya, na silence yung mga Sadducees, masaya yung mga Pariseo. No? Sabi nila, they gathered together. Okay, meeting tayo. Ganun po yung ginawa nila. No? Kung napahiya yung mga Sadducees, hey, celebrate. Okay, mag-meeting tayo. Ito yung gagawin natin. So, anong ginawa po nila? They picked someone na magbibigay at magtatanong sa Panginoong Jesus for the last time. No? The best question maybe na pwedeng itanong sa Panginoong Jesus na maglalagay sa ating Panginoong Jesus sa alanganin. No? So, yun po yung ginawa nila. Pumili sila ng isang tao. Well, actually, yun po sa ating pasabi, and one of them, a lawyer. Itong word po na lawyer dito is not necessarily, does not necessarily mean really a lawyer or attorney. So, hindi yan actually ganun talaga yung ibig sabihin, katulad ng ating alam patungkol sa salitang lawyer or attorney. No? So, ito pong tao na ito ay maybe one of the Pharisees or maybe just one of the more intelligent person in the room.
No? Marahil siya yung pinakamatalinong tao sa room na yun o pinakamagaling siguro na magtanong sa Panginoong Jesus. At ito yung napili nila na maging representative ng kanilang grupo. No? And doon yun po yung ginawa niya, lumapit siya sa Panginoong Jesus. At ito po yung kanyang tanong. No? And the lawyer asked him a question to test him, "Teacher, which is the great commandment in the law?" So yun po ang tanong, which is the great commandment in the law? So bakit po ito yung ating topic about sa great commandment in the law patungkol sa New Year's resolution? Well, una po, nais kong maintindihan natin na yung binabanggit dito na lawyer o yung someone na naging representative po nila, nung lumapit siya sa Panginoong Jesus, ang kanyang intensyon ay not necessarily o hindi doon nakafocus sa lawyer. Sabi po ng teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, number 1, the first goal ng Diyos para sa atin, ngayong 2024, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yan po yung sagot sa kanya ng Panginoong Jesus. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng higit sa lahat, in a sense. Ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Well, para po maintindihan po natin yung isa pang bagay, dun sa kung gaano ka-tricky yung tanong, no? Kung gaano ka-tricky yung tanong. Sa Jewish na law, sa Jewish law na mababasa po natin, sa mga lalo na sa mga Pharisees, yung alam po nila, alam niyo po ba kung ilang law ang meron sila? They have 248 positive commandments. Ibig sabihin ng positive commandments, do this, do this, do this, do this, do this. No? Ilan pong commandments na do this? 248. No? 248 na positive commandments. At ang negative commands, ibig sabihin yung negative commands, yung mga do not do this, do not do that, do not do not, do not do not. Maraming do not. No? Nakakagutom. So, merong 365 na negative commands. Parang one negative command per day. No? Meron na tayong 366. 365 na negative commands. Ilan po yung total? Maxwell, pakisabi. 613. So, mayroong 613 na commands na nasa isip ng mga Pharisees. Yung gano'n po siya ka-tricky yung tanong sa kanya ng lawyer na ito. Parang, kung ipapalawakin natin yung tanong, out of 613 na commands, alin doon yung pinaka. No? Ganun po siya ka-tricky. No? Yung 613, ano po yun? Nilalaman kung ilang letters dun sa kanilang 10 commandments, ganun po siya karami. No? 613. So, ang tanong sa kanya, ano po, Panginoon, sa tingin niyo, pinakamahalaga, pinaka-importante? So, ang ginagawa po madalas ng mga Pharisees, pagdating sa law, meron po silang mga heavier na law, meron po silang mga lighter na laws. No? Meron silang mas mabibigat, meron silang mas magagaan. Meron silang mas importante, meron silang mas hindi importante. So para sa perspective ng mga Pariseo, ganun po nila yung tinitingnan. No? Para sa kanila, meron talagang ganun. Merong level ng commands. So this is the best, at ito better lang, dito lang sa baba. No? Ganun po ka-tricky yung tanong. At ang sagot sa kanila ng Panginoong Jesus, I don't know kung sila ay buhay nagulat sa sagot. Pero sa ginawa ng Panginoong Jesus, binalikan po niya yung lumang kautosan. No? He went back to the Old Testament. Ito po ay quotation from Deuteronomy 6:4-5. At very familiar ang mga Hudyo sa passage po na yan. Kaya sigurado ako nung sinabi ng Panginoong Jesus kung yun na yun, yung number 1
na yun yung the greatest commandment, malamang hindi na sila din nagulat sa kanilang narinig. Tingnan po natin sa ayon sa Deuteronomy 6:45, because this is not a new command. This is not a new command para sa kanila. Kilala po nila ito as a Shema passage. Listen or hear passage. Sabi mo, hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. May marahil sa mga Pariseo, nag-iisip sila, okay, so out of 613, malamang gagawa ito ng bagong command. Ano kaya yun? So maybe you're excited to hear or to listen ano ang sasabihin ng Panginoong Yesus na bagong command na yun. Pero hindi sila binigyan ng Panginoon ng bagong command, kundi isang lumang command. And that is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, or with all your mind. So kahit dati pa, ito yung alam na natin. No? We know for sure na alam natin na tayo ay sinasabihan, inutusan ng Panginoon na mahalin natin ang Panginoon with all our hearts, with all our will, with all our soul, and with all our mind. Alam natin yan. This is not a new command. And this is not also a suggestion. Sabi niya, you shall, you will, you have to, you should. Kailangan mong gawin. No? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. That is the greatest command or commandment. That is not just for the Pharisees na nakikinig sa Kanya ng mga panahon na yun, kundi para sa atin din. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Kung mayroon naman tayo na isa sa pinaka magandang resolution na gawin natin sa taon na ito, that is to love our Lord. To love God. Hindi po ito isa sa mga options natin. At yun yung nagiging problema madalas kahit na ng mga Kristiyano. Para bang lagi siyang option. After natin makakilala sa Panginoong Jesus, para bang yung option ay, okay, I am saved. Katulad na nabanggit ni Pastor Ariel na illustration, I am saved, I can be seated, and I can be satisfied sa maraming bagay. No? At least sa maraming pagkakataon. But that is not what the Lord wants for us. Ang nais ng Panginoon ay mahalin natin siya. No? Ano pong ibig sabihin niyang mahalin na yan? Sabi niya, you shall love the Lord. Ang love na ginamit po dito is an agape love. This is the love na hindi naiintindihan ng mundo. And this is the love that is so genuine. Yung totoo sa buhay po natin. May kasama po itong will. This is not just a feeling. Hindi lang siya isang emosyon. It's just, hindi siya feeling na meron po tayo. Pagdating po dun sa word na love. It is the unconditional commitment to place the person first. This is the unconditional. This is a choice. Ito yung isang pagpili. Isa itong gawa ng isang bagay na nilagay natin sa puso natin na gagawin natin. Kaya na dahil sa ating mga kainan madalas, sa ating mga emosyon, dahil parang feeling natin, hindi na natin love si Lord. Feeling natin, ayaw na natin minsan magbigay ng time kay Lord. Yun yung madalas na nagiging problema. Nung sinabi ng Panginoon Jesus to love the Lord, your God, it is an agape love, hindi siya base sa atin pong mga pakiramdam, kundi base sa atin pong pagpapasya. Pinagpasyahan natin na mahalin yung isang tao. And this time, it is God. No? Madalas ganun din yung mensahe na narinig nyo kahit sa mga kasal. Yung pagmamahal ay hindi nakabase sa feelings. Kasi yung feelings, nag-fade. Nawawala. Kahit sa mga kabataan, ganun din. Crush na crush mo ngayon after 1 month, 2 months, nababawasan yan. Nawawala. Even sa mga mag-asawa, natin ang Diyos. That's what it means to love the Lord your God. Ang sabi ito, agape, agapao, love God. That's an exclusive love.
And that's an excellent love. An excellent love. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi dun sa ating passage, with everything. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. You shall love the Lord your God with all of this. Sa Jewish theology, yung heart is the will. Yung heart, yung tumutukoy sa will, yung pinagpagpapasya. No? The heart is the will, your practical dimension. That's the practical dimension of self. At least sa Jewish theology. Your soul is your intuitive dimension. And your mind is your rational dimension. So sakop to lahat. No? Yung practical, yung intuitive, yung rational dimension. Para maintindihan natin, halimbawa, yung practical dimension, we use cellphone. Gumagamit po tayo ng cellphone, di ba? Actually, we use cellphone practically. We use cellphone practically. Actually, hindi naman natin naiintindihan yung lahat ng mga nangyayari sa cellphone. Paano yun nangyayari? Paano ba siya nagsasend ng message? Paano ba nakaka-post doon ng mga pictures? Hindi natin yan naiintindihan lahat. No? But we use it. Ginagamit natin yung cellphones sa maraming bagay. Hindi natin alam paano nakaka-connect yun sa ibang tao. Naririnig yung boses natin. Naintindihan ba natin yun? Hindi. But we still use it. So yung ibig sabihin ng practically, we practically use it. No? And we understand people, or we like people, nagugustuhan natin yung mga tao intuitively. Alam mo, madalas base sa emotion or sa feelings. No? Pagdating sa math, rationally. No? Naintindihan natin yung math rationally. Pagdating sa pagmamahal sa Diyos, ang sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng lahat ng ito. Ng buong puso mo, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip. No? With all your hearts, with all our soul, with all our mind. Jesus tells us to love God with all your heart, soul, and mind. Put Him first with your decisions, your attitudes, and your thoughts. There is to be no part of your life that is not His. No part where you do not value Him first. Seek relationship with Him first. Please Him first. Lagi po siyang una at higit sa lahat. So kung mayroon pang isang bagay na gustong-gusto ng Diyos na gawin natin sa taon na ito marahil, at least simula ng taon na ito, that is to love the Lord your God. To love the Lord your God with our all. Ng lahat-lahat sa atin. Bigyan natin siya ng pagpapahalaga na karapat-dapat sa Kanya. In fact, that is a command. Utos yun sa atin. Kailangan natin gawin. Kung nais natin makaranas ng mga blessings na nagmumula sa Kanya, we shall do it. We have to do it. At pangalawang, maybe goals ng Panginoon para sa atin. At least for this year, kung di pa man siya nagsimula, is to love others. Ayon po sa ating passage, and second is like it. You shall love your neighbor as yourself. You shall love your neighbor as yourself. Bakit kaya ganoon yung utos ng Panginoon? No? At saan ba nanggagaling yung utos na ito ng Panginoon? So ang sagot niya sa mga Pariseo, doon sa nagtanong sa kanya, hindi lang isa. No? Meron pang pangalawa. Sabi nun, love others. This is an old laid command to love. Kung atin mong babasahin ang Leviticus chapter 19 verses 17 to 18, ang sabi po doon, you shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. I am the Lord. Ang nais lagi ng Panginoon sa buhay natin, kung titingnan po natin yung horizontal way of doing it, or relationships with other people, we shall treat them as we treat ourselves. Because we are called, we are being built for a community. Yung maganda pag galing po sa conference, no?
mga gusto ko lang i-share. Just to understand ano pong ibig sabihin ng community. We are a community here. Ano pong ibig sabihin nun? Alam natin yung clique, right? Sa isang grupo madalas o mabilis makabuo ng mga clique. Yung mga mumunting grupo. Kapag kayo magkakapareho ng hobbies, magkakapareho kayo ng gusto, madalas makakabuo kayo ng clique. No? Kahit sa school, makikita nyo po yan. Sa mga classrooms, sa mga grupo, no? Madalas nakikita sa mga fellowships, ito, mga clique. Madalas yan pagka magkakapareho po kayo ng interest, ganun po yung nabubuo. No? At ganun din sa iba-iba pa mga grupo. Madalas nagkakaroon ng ganung similar na groups, even sa mga clubs, kasi magkakapareho kayo ng interest. Magkakapareho kayo ng gusto. Magkakapareho kayo ng hilig. Magkakapareho kayo ng hobby sa buhay. No? But the community is different. And we are being built into it. No? Tinatawag tayo para sa isang community. Ano makikita natin sa community? Varieties. Differences. Magkakaiba. No? Magkakaiba ng gusto, magkakaiba ng emosyon, magkakaiba ng personality, magkakaiba ng itsura, no? Magkakaiba ng ugali. But ang nais ng Panginoon, at nais ng Diyos, na even though, despite of these differences, sa kabila ng mga pagkakaiba-iba, nais ng Panginoon na mangyari yun. That we have to love one another, we have to love others. Again, this is an old command that we have to do. At yun yung madalas na nag-fail tayo sa buhay. Itong dalawang utos na ito. At anong klaseng love yung nais ng Panginoon na ibigay natin para sa iba? That is a leveled love. Leveled love. Sinong ka-level? Yung sarili natin. Mind you, hindi po sinasabi ng Panginoon, you shall love your neighbor with all your heart, with all your soul, and with all your might, with all your mind. Mahirap yan, no? Kaya lang minsan, napapansin ko, parang nagkakabaliktad yata. No? We love others with all our heart, with all our soul, with all our mind. Kaya madalas narinig natin, binigyan ko na lahat. Yung we love with all your heart, dapat binibigay lang natin sa Diyos. That is the number one commandment, the greatest commandment. Pagdating po sa iba, kung sino, kahit sino pa yan, your wife, your children, your brother in the Lord, your neighbor, kung sino pa yan, kahit hindi pa mga Kristiyano yan, we shall love them as we love ourselves. We shall love them as we love ourselves. But we have this instinct of seek the preservation and good of that person as we do for ourselves. Kung ating pinapatawad yung ating sarili, we have to forgive also others. Kung nag-excuse tayo sa ating mga sariling kamalian, sa ating mga sariling mistakes, ganun din yung dapat na binibigay natin sa iba. Kung binibigay natin ang sarili natin ang benefit of the doubt, ganun din yung binibigay dapat natin sa iba. That is how we treat others. We shall love them as we love ourselves. Ayaw natin mapahamak sarili natin, di ba? Ganon din dapat sa iba. Ayaw din naman dapat natin silang mapahamak katulad ng gusto natin para sa ating sarili. That's how we should love them. That is a leveled love. Kung paano natin minamahal yung ating sarili, ganon din daw dapat natin minamahal yung iba. We think first about how this will affect us, madalas. So, nais ng Panginoon, we think them also. We think about them also. Kung paano yun nakaka-apekto para sa iba. And again, this is not a suggestion, but a command. I think that is also show kung gaano tayo karupo, no? As human beings. We have to love them as we love ourselves. Kahapon po sa amin pong mag-attend ng conference, and I want to share with you how we can do it practically
sa iba, paano tayo makikitungo sa iba practically. This is an advice na narinig po namin kahapon. This is from Edmond Chan, and I want to share with you. These are practical things that we can do with regards to having relationship, or we want to build relationship or build community with other people na kaiba natin ng ugali, kaiba natin ng personality. Minsan pero may feeling na hindi natin gusto or whatever. Number one, whatever's not right, sabi doon, don't do. Kung alam mo na hindi tamang gawin, don't do it. Whatever's not true. Pag sa tingin nyo hindi tama, hindi totoo, don't say. Huwag niyong sabihin. Huwag nating sabihin. And whatever's not yours, don't take. Pag hindi sa iyo, huwag mong kunin. So these are just 3 practical things that we can practice. If we want to preserve others as we preserve ourselves, we can practice this. No? Naiiwasan yung mga samaan ng loob at marami pang bagay na kasama po noon. And we can build community with others. Even with other unbelievers. Nakakapag-build tayo ng ganong community even with them. Nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na maibahagi si Kristo dahil doon. Again, whatever's not right, don't do. Whatever's not true, pag hindi totoo, huwag mong sabihin. Huwag mong ikwento. Whatever's not yours, don't take. So these are 2 commands na mapakagandang maging goals natin for this year. At least kung hindi nyo pa po nasimulan. This 2024. Number 1 is to love the Lord your God and to love others as yourself. Paano daw natin mamahalin ng Diyos? With our all. Ang lahat-lahat sa atin. Paano daw natin mamahalin yung iba? Paano natin minamahal yung ating sarili? Ayaw natin masaktan yung sarili natin, ganun din dapat sa iba. Ayaw natin silang masaktan. No? So ito yung mga bagay po na gawin po natin sa buhay po natin. And isang assurance po na naibibigay ng salita ng Diyos na ang paggawa, pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa puso. Nagbibigay ng kagalakan sa puso. Ang problema kapag hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, ano pong naidudulot sa atin nun? Misery. Nagiging miserable yung buhay natin sa mundo. Kaya minsan, marahil kung ating susuriin ang ating sarili. Kaya tayo bigat na bigat sa buhay. Pwede at most probably, hindi natin ginagawa, sinusunod ang kalooban ng Diyos. But here's the problem. No? Ito po yung problema. We are fallen people. Tayo po ay makasalanang tao pa rin, living in this sinful body, the weak body that we have in this life. And the only person who has ever lived perfectly by God's life resolutions or God's goals is the one who taught them to us. Sino lang yung nakagawa nun? Perfectly, si Jesus. To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Si Jesus lang nakagawa nun. And to love others as Himself, the Lord Jesus. Ang tanong ko sa atin, ano ngayon gagawin natin? Paano tayo ngayon namumuhay? Hindi na tayo pwedeng makasunod. That's the question. What should we do? We have to live by God's love. We have to live by God's love. Christ showed how to love God and others by giving Himself on the cross. Binigay niya yung sarili niya para sa atin. And that is obedience to the will of God. That is because of loving God and loving us. Ginawa yun ng Panginoong Jesus. And it was the perfect love. It was a perfect love na binigay sa atin ng Panginoon. And mind you, this perfect love, itong perfect love na ito na binigay sa atin ng Panginoong Jesus, ay nagbibigay din sa atin ng kakayanan
na sumunod sa mga utos ng Diyos, na mahalin siya at mahalin ng iba. No? Kung meron man, tatanungin niyo po, kaya ko bang gawin yan? Yes, you can. Why? Because the Lord did it. Ang Panginoong Jesus, ginawa na yon perfectly. So ano lang kailangan po natin gawin? We have to surrender ourselves to Him. I-surrender yung ating buhay sa Kanya. Sa ating Panginoong Jesus. Upang maghari, yung pagmamahal na yon sa atin, mag-umapaw yon, at magawa natin na mahalin ang Diyos ng ating lahat-lahat sa atin, at mahalin ang iba katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. So one of the practical things na pwede din po natin gawin as a response to this message. One is to resolve to put God and neighbor first in all you do. We have to resolve. We have to decide. Again, this love, agape, is a decision love. It's an act of the will. Hindi po siya base sa feelings. We have to resolve. Mahal na yon sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin dahil sa kanyang pagmamahal sa amin. Nabuhat sa pagmamahal po na ito ay magawa namin na mahalin ka ng amin pong buong puso, ng amin pong buong kaluluwa at ng buong lakas at pag-iisip. At ang mahalin ng aming pong kapwa gaya po ng aming sarili. Tulungan niyo po kami, Panginoon, banal na Espiritu. Samahan niyo po kami at gabayan. Sa amin pong mga pagpapasya, sa amin pong mga gagawin, sa amin pong mga sasabihin, sa amin pong mga ikikilos, Panginoon. Ikaw nga, Panginoon, ang siyang magdulot sa amin ng puso at buhay na nakalulugod sa inyo. Sa inyo po namin dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus.
pong pagsama sa kanila pong buhay sa araw-araw, Panginoon, ng kanila pong ginagawang paglapit at paglilingkod po sa inyo. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magparana sa bawat isa ng inyong malapit na presensya at ang inyong pong laging pagtulong sa bawat araw ng aming pong buhay. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang inyong pong pangalan sa umaga po na ito. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang gabay at pagsama lagi ng ating banal na Espiritu ang siyang sumaating lahat lagi ngayon at magpakailan pa man.